Inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs kahit sino pa ang mamatay. Usa. Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya yan. Ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise rito. Tama. Di ba? Yun yung naging papel ni General Mao. Plaska. Ipagtanggol o protektahan ang mga senador. Wow. Hindi ba pwede yun? Yun lang ang panlaban nila. Kakasuhan ko kayo pag hindi kayo pumanig sa amin. Kaso ang abutin nyo. Hindi ba pwede yan? Kaya manipis ang bilang nyo at hindi ubra ang kudita nyo kay Senator Alan Peter Cayetano. They don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila eh. Oh. Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. Ng taong bayan. Yun, doon kayo, doon nyo gawin ang trabaho nyo. Imbestigahan nyo kung sino yung mga dumorobo. Ngayon, ito ulan, papasok ko sa inyo. Na ninyo, konting umulan lang, bumaha na sa X-Lex. Kala mo ilog, maputang ina ninyo. Anong pinagagagawa nyo ng summer? Putang ina ninyo. Ayan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano? Bagong, may bago na naman sila. Umuugong, Walang katigil-tigil. Para kayong mga bata na nagawa ng candy at nag-iiyak, Para kayong mga sanggol na walang, alam niyo yung hindi nabigyan ng dede at walang tigil sa pag-iiyak. Para kayong bata na tinanggalan ng candy, inagawan ng lollipop at nag-iiyak. Di ba? Ang saklap, no? Ilang araw pa lang nakaupo sa pagka-Senate President, itong si Senador Alan Peter Cayetano, nagngangaw-ngaw na itong mga senador. May lumalabas na balita, mukhang may babaligtad. Kahit magsibaligtad pa kayo, kung sino man yung senador na natutukoy at matutukoy sa susunod na araw, manipis ho ang bilang. Kukumpitin natin mamaya yan, At ito si Mig Zubiri ay umuugong-ugong ang pangalan. Mukhang palaka. Mukhang meron ka na naman natambalak palaka, Hindi kasi, hindi na, parang ito si Kiko Maching, tablado. At si Soto, wala na akong pwesto. Hindi, wala na. Ibig sabihin, kung kayo ay gagawa ng eksena, aagawin nyo naman ang pagka-Senate President, at may babaligtad daw na dalawang senador, computein muna natin, bago tayo magkaintindihan. Sino ba ang bumoto ng yes, pabor kay Senador Alan Peter Cayetano? Bilangin natin. Senador Pia Cayetano, Ronald Bato, Jinggoy Estrada, Escudero, Bongo, Loren Legarda, Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, di ba? Sino pa? 2 Bilyar. 11 na. Villanueva. 12. Plus si Alan. 13. 13 sila. Ngayon, isipin nyo kung sino yung babaligtad. Bilangin naman natin yung ayaw. Kasi tanggalin natin si Zubiri tsaka si JB. Abstain yan So, bilangin naman natin kung sino yung bumoto, pabor dito kay Tutasin. Yung dalawang magkapatid na fall 2. Bilang mo si Tutasin. Si Koy Koy, Pangolinan. Sino pa? Si Lapid. Si Lacson. 6. Si Virus, 7. Sino pa? Si Virus. Si Win, 8. 8 Bamakino, Siam. Tapos babaligtad, 11 pa lang sila. Kakatawa naman kayo.
Kahit dalawa ang bumaligtad sa inyo, wala pa rin bilang eh. Ang lalabas, 13, 11. Oh, sabihin natin hindi makakaboto Senador Bato. 12, 11. Wala pa rin eh. Diba? Mag-isip-isip nga kayo. Hindi kasi may bumabalita, may nagbabalita dito na, ipasok natin. Nakakatuwa sila. Diba? Wala pang ilang araw, hindi pa bumibilang ng linggo. Walang tigil kaiyak. Posible raw ang comeback ni Senator Mig Zubiri bilang Senate President ayon sa informant ng Billionaire News Channel. Kasunod yan ng mga pahayag ni na SP Alan Peter Cayetano at Senator Jinggoy Estrada na may tangkana naman na panibagong kudeta. Si Zubiri ang pinakaunang Senate President sa ilalim ng Marcos Jr. administration bago palitan ni Senator Chis Escudero noong 2024. Ayon din sa informant ng BNC, posible ring pumalit ang kabababalang na SP na si Senator Tito Soto at Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Ayon sa Senate rules, kailangan ng boto ng 13 senators para magtagumpay ang leadership change. 13 ang hinihingi. Saan kayo kukuha ng 13? Di ba? Kahit bumaligtad pa yan, wala. Ano mangyayari sa inyo? Nakakahiya na naman kayo. Ngayon, ang may nagtimbre, sabi may tinatakot daw ng mga senador. Ay kung takutin nyo sila, ayun yung bibigay. Dahil parang kakasuhan. Bibigay kayo. Dahil lang doon, kakasuhan kayo. Hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa mga susunod na panahon. Pag hindi nyo pinanghawakan yung boto nyo kay Senador Alan Peter Cayetano, sigurado laglag ang panga nyo sa susunod na... Wala rin kayong di ba? Kung sino man tong dalawang senador na to, nakakahiya kayo. Dahil daw may iwasang kasuhan. Yung bang, para hindi makasuhan, sino kaya ito? Wala pa tayong alam eh. Wala pa tayong konkretong detalye rito eh. Wala talaga. Blanco pa tayo. Ito lang umuugong na balita na mayroong dalawang senador na kakalas o lilipat ng kampo. Malalaman nyo. Sa mga susunod na panahon. Bukas hindi natin alam kung ano ba totoo. Makukunbin ba? O may babasura? Alamin natin yan bukas. Manatiling nakatutok sa Billionaire Manatili daw kayo nakatutok. Yan ang sabi ng mama. Pero sabi ko nga sa inyo, walang bilang, manipis. Parang sinabi rin yan ng ibang mga senador na magaling. Kahit bumoto yung dalawa, ilan lang kayo? Kailangan 13. Siyam lang kayo. O dalawa na sa inyo, 11 pa lang. Pwede naman bumoto si Senador Bato, di ba? Via online. Pwede naman, di ba? Pwede ba? Tatanong lang tayo, sino ba talaga ang nag-utos na pasukin ng Senate? Kasi may lumalabas dito, lalong-lalo na, nakakapagtaka. Yung unsuming pag-aresto kay Senador Bato, nagsalita yung Pangulo. Di ba? Ngayon, parang ganun din yung sinabi niya nung panahon na arestuhin si Tatay Digong. Noong una, dahil hindi pa na-aresto, wala raw karapatan ng ibang banyagang bansa na arestuhin ang isang Pilipino. Putra guys. Yan, nakapagmura na tayo. Sorry. Noong na-aresto na, yan na, nagyabang-yabang na mama. Kaya mo, malapit na 2028. Kayo naman! Oo. Baka hindi mo kayanin. Baka lumapad ka na naman sa Hawaii. Antibay din ang mukha nyo. Tinulungan na kayo ng mga Duterte. Nakakuha nyo pa pagkalulo. Para kayo, hindi kayo parang hindi kayo nalalayo sa usapin ni Judas. Tinulungan na kayo lahat-lahat. Hinudas nyo pa mga Duterte. Alamin natin yan. Diba? Pasensya na kayo sa words nabanggit na rin. Nabubuwisit lang talaga ako. Tinulungan sila lahat-lahat. Ayan na naman. Diba? Ayan pa rin. Ito na naman. Uulitin na naman. Repeat the history. Yun ang umamin kay Amy Marcos na inutusan sila directly
ng bangag na administrasyon, ng bangag na Pangulo, na dukutin si Bato kahit may mamatay pa. Kasi sinong mamatay. Kaya ang ginawa nila, nakakulong ngayon. Kinasuhan nila para hindi na magyaw-yaw yun. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Isipin nyo. Isipin nyo mabuti. Sino ang sinungaling sa magkapatid? Ito si Ate Amy nagsasabi ng totoo. Bakit sisiraan ng kapatid niya? Kadugo niya yan. Pero nakita rin natin ang presensya niya, bumoto siya pabor kay Senator Alan Peter Cayetano. Nakikita natin. Ngayon, yung mga hudas dyan, yari kayo sa 2028. Panahon niyo ngayon, lalong-lalo na ito, nagtataka tayo. Ang usapin, pag ikaw ba ginampanan mo ang iyong trabaho, pagdating ba ng tamang panahon, kagaya niyan, sa ombudsman, ginampanan lang ni General Mau ang kanyang trabaho, pero siya pa rin ang kinasuhan, siya pa rin ang sinisbindi. Kung paano kung hindi pala ginampanan ng General Mau yung trabaho niya, ano mangyayari? Sisibakin pa rin siya, di ba? Sasabihin mo, hindi mo ginampanan ang trabaho mo eh. Nung ginampanan, sinuspindi. Ang tanong doon, bakit hindi na sinuspindi yung nagsipasok sa Senate o sa GSIS? Yun ang sinasabi nila lagi, sa GSIS. Pero pag tinanong mo si Pia Cayetano, mamaya, sa dulo ng ating video. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, na kung saan ikinuwento niya sa media kung ano yung nag-transpired, kung ano yung na-witness niyang pangyayari doon sa siege or paglusob ng mga NBI ng mga bangag agents na inutusan ni Marcos Jr. Mga kababayan, nakita niyo naman na talagang nagsisinungaling itong putang inang Matibag, si Bangag Jr. Nagsisinungaling sila na una, wala daw presensya ang NBI. Ang sabi ni Bangag, walang presensya ang NBI. Yun din ang sabi ni Matibag. Then later on, inamin na mayroong presensya ang NBI. So sabi ko nga sa inyo, at sabi ng ating mga magagaling dyan, nakakampi natin, na talagang itong Bangag administration ay malabo na ito. May 13, sinasabi doon sa interview, harap-harapan, broad daylight, na witness ng buong mundo na sinabi ni Tibag, ng direktor ng NBI, na wala naman daw silang dineploy sa Senado. Wala daw silang agent. Wala daw. Then the next day, nung nagkaroon po ng putukan, sabi niya, ang NBI po ay nag-warning shot din po. The next day, nung nag-press conference sila. Sa panig ng Bangag administration, sa panig ng NBI, sa panig ng ombudsman, itong si Remulla, unang-una pa lang pag-upo ng pag-appoint ni Bangag yan yung kanyang anak ay nasangkot sa illegal na damo. Ayun! Kaya naman pala, hindi natin alam kung ano yung papel ni Ombudsman dito. Siguro, dahil nung panahon ni Tatay Digong, alam mo niyo naman, yung mandato ni Tatay Digong noon, patungkol dito sa pinagbabawal na candy, siguro hindi matanggap nito ni Ombudsman na yung anak niya ay nadawit. Mabilis na pakawalan. Siguro ito yung kanyang papel para maghigante siguro di umano. Pero nakakatawa kayo Masyado niyong ginagalingan ng mga karakter niyo Sa bagay, hindi naman natatapos ang kwentuhan May kwentuhan pa sa 2028 pag nakaupo na si VP Sara. Doon na kayo magngangaw-ngaw kung kakayanin niyo yung ngaw-ngaw niyo na yan. Kasi yung ginagawa niyo talagang ginigipit niyo ang mga Duterte. Yung mga supporter at kaalyado ng Duterte, ganun din ang ginagawa nyo. Pinagtutulong-tulungan nyo. Imbis na paniwalaan nyo yung tama, para pinaniniwalaan nyo yung mali. Sabi ni Aling Ledesma. Ito naman, ang kwento ng usapin, dito, siniwalat na ho ni Senator Pia Cayetano. Kasi mismo siya nasigawan Tapos magsisinungaling pa kayo, bakit hindi kayo tumawag itong si General Aplaska dito kay Tibag-Tibag? Kayo ang sumugod? Tapos papatawagin mo pa si Aplaska sa'yo. Wow! Coordination nga, hindi kayo nagpakita ng respeto sa Senate
Tapos ngayon, babaltarin niyo ng kwento. Wow, sa bagay, magkakampi-kampi kayo eh. O eto, makinig ka, tibag-tibag. I wanted to see, dito kami ngayon, no? You're here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng list of directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on standdown because that's the instruction. Sequoia. Okay. So wala sila dyan. Okay, sige, wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. I'm sure na. And in your previous sinabi niyo din, sabi ko, balikan ko yung first kasi ito na yung next point ko. Ulitin natin yung first video. The first video. Sorry, the first video. Wala kaming agent dyan. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. So sabi, wala kaming agent dyan. Narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi doon nagpaputok. Ulitin ko pa ulit. Pag-iimbestigahan yung pahuli nyo. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Wala naman po talaga. Kasi doon nagpaputok. Wala kaming agent dyan at wala naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya noong May 13. The following day, on May 14, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I'm sure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun nga ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, I would assume lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. So, I will show you what it looks like. Here. Itong buong to, okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan, okay? Building yan. Ito garden. Garden yan, okay? Work. Pin yan ng Chief of Staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun, kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to, yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay, Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin yan. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Ano pa yung pinapasinungalingan nila? Di ba? Hindi kasi alam nyo, kung ito mga ito ay nakukuha nila magsinungaling, sa ngayon, kasi sa kanila ang bit, hawak nila ang bit eh. Di ba? Hawak nila ang bit. Kaya nila pasinungalingan, kahit nga magkampi-kampihan sila dyan eh, kayang-kaya nilang gawin eh. Pero pagdating yan ng tamang panahon at takdang panahon, doon na kayo magkakaalaman. Di ba? Kaya nga sinagot lahat ni Senator Marcoleta, itong banat ng ombudsman. Bakit sinuspindi? Ano ang karapatan niya? Pasok natin to. Ano nga naman ang karapatan? Di ba? Nasaan ba siya noong panahon na yun? Pasok natin. Ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasca. Ano ang basis niya? Yan. Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng OSA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises rito. Tama. Di ba? Yun yung naging papel ni General Mau Aplasca. Ipagtanggol o protektahan ang mga senador. Ewan ko sa mga tanga. Sorry. Sa mga unggoy na ito, parang binaligtad nila si General Mau. Binigyan pa nila ng 6 months suspension
Buti na lang at hindi pinayagan at hindi pinaboran ng mga senador. Ang masakla pa dito, ano ang papel nitong Gong Guzman para suspendihin itong si General Mau? 'Di ba? Parang lumalabas, wow. Para lang masabi niyo magkakampi-kampihan kayo at gipitin ng mga Duterte at yung mga kaalyado ng Duterte. Kaya ng kayang-kaya mong gawin, suspindihin. Pero hindi mo na iisip kung ano ang iniisip ng taong bayan at galit nila sa ginawa nyo. Akala nyo nakakatawa yung pagsuspindi nyo kay General Mau. Hindi ho. Galit at inis. Kung pwede nga lang kayo pitingin sa tinga, tanggalan na kayo ng ngipin. Gagawin ng mga taong bayan. Kaso siyempre, may respeto pa rin. Ngayon, hindi lang kayo may respeto sa taong bayan. Kasi kayo ngayon, ang feeling nyo, mga entitled kayo sa posisyon nyo. Pagdating ng tamang panahon, sabi nga sa kanta, pagdating ng panahon. Armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. So yun pala, pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba ang implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya kung sinasabi na. Di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. Ayun, tsaka dinadala pa po sa sasakyan. Meron bang sinabi ang ombudsman para suspindihin lahat yung gumawa na gano'n? Ilang pinasok kami. Mali na yun eh. Ombudsman, ano masasabi mo dito? Diyan tayo eh. Diba? Ngayon, ano masasabi mo? Kung gusto nyo na masumunod ang tao sa inyo, kung gusto nyo sumunod ang mga senador sa inyo at may sagawa nyo itong suspension, sumunod din kayo sa taong bayan. Gawin nyo yung trabaho nyo. Huwag yung namumulitika kayo. Yan ang sabi ni Aling Ledesma lagi eh. Ngayon, yung kudita, yung bagong kudita, napapalitan si Senador Alan Peter Cayetano, lulusot ba yan? Hindi uubra yan. Pakinggan natin ang isang magaling na abogado. Paano niya nasabi na manipis ang bilang ng mga minority ngayon? Kasi, kagaya na sinabi natin, nagbilangan tayo. Ilan ba yung bumoto ng pabor kay Senador Alan Peter Cayetano? Ilan? So, 13. Ilan ang bumoto doon sa pabor sa tuta nila? 11. 11. Siyam. Kung dalawang senador ang babaligtad, sino bang dalawang senador ang babaligtad? Wala naman ako naiisip na babaligtad si... Meron. Dahil inuugnay nila sa ICC. Pero hindi nila mahahatak si Senator Bongo. Kasi kakasuhan daw eh. Parang lumalabas na para hindi makasuhan, di pumanig ka na lang sa amin. Wow! Hindi ba pwede yun? Yun lang ang panlaban nila. Kakasuhan ko kayo pag hindi kayo pumanig sa amin. Kaso ang abutin nyo. Hindi ba pwede yan? Kaya manipis ang bilang nyo at hindi obra ang kudita nyo kay Senator Alan Peter Cayetano. They don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila eh. Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And my observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Soto III. So hindi mangyayari yan sa aking analysis based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. Dahil nga sa mga pangyayari dyan sa Senado,
umuugong na naman daw itong kudita sa loob. Mismo ang SP Keita nung sinasabi may mga from minority na kinakausap na yung ilan po sa mga nasa majority para lumipat. At ito nga, may plano daw patalsikin itong si SP Cayetano. Ano pong pananaw po ninyo? Well, they don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila eh. Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And my observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Soto III. Yan. So, hindi mangyayari yan sa aking analysis based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. You know, the Senate has to be stable para yung kanilang serbisyo ay tuloy-tuloy. And the people do not want instability. So, I don't think so mangyayari yung na sinasabi na yan. Kasi masisira ang institusyon ng Senado pag nangyari pa uli yan at hindi papayag na ang tao. So, that is remote from my perspective. Tama ka dyan, attorney. Dahil pag ginawa na naman nila yan, parang nag-uudyok na sila. Huwag nilang gagawin yan kasi galit na ho ang taong bayan. Ewan ko lang Oo, kasi depende rin naman yan sa 2 senador kung excuse me, kung magpapadala sila dito sa mga alok ng mga unggoy na ito na lumipat sa minority. Kasi ngayon, ang majority ngayon, sila Alan Peter Cayetano, si SP na ngayon. Kasi nagkapalitan Diba nagkaroon ng kudita? Hindi akalain ni Tutasin magmo-motion itong si Senator Joel Villanueva na lahat ng mga posisyon sa Senado ay ibakante. Sinigundahan naman yan ni Ate Aming. Na banat ni Ate Aming na iluluklok niya itong si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Nagulat ngayon ito si Tutasin. Ang sabi niya, parang, napagkaisa na ako. Paano ka hindi pagkakaisa? Puro kakangahan. Diba? Imbis na tama at kumampi ka sa tama, yung tama, ginagawa niyo pang mali. Baka kasi, alam niyo kung bakit nagalit yung mga yung ibang senador? Bakit kasi hindi niyo binigyan boses itong usapin ng 18 Marines at hindi nyo pinatawag si Balulong na yun naman talaga ang issue. Ang ginagawa nyo lang, ginagawa nyo panakikbutas ang impeachment ni Bibi Sara para mapagtakpan ang mga baho at pagnanakaw. Tama? Tama. Yun ang totoong nangyayari. Ngayon, akala nila makakalimot pa rin ang taong bayan. Ngayon, nag-uulan. Tandaan nyo, konting ulan, bumuhos ang ulan, nagbaha na kagad. Kaya pinagmumura na sila ng taong bayan. Doon kayo, doon nyo gawin ang trabaho nyo. Imbestigahan nyo kung sino yung mga dumorobo. Ngayon, ito ulan, papasok ko sa inyo. Ninyo, konting umulan lang, bumaha na sa XLEX. Kala mo ilog, maputang ina ninyo. Anong pinagagagawa nyo ng summer? Putang ina ninyo. Ayan, nagagalit na si ate. Kasi wala silang ibang inatupag kundi impeachment, impeachment, impeachment. Ano ba ang panukala nitong mga durobong congressman na ito? Sila yung mga, di ba, nagbigay ng mga proyekto doon sa mga kontraktor. Flood control ang pinag-aagawan nyo. Flood control ang gusto nyong kickback. Bakit? Mas malaki ang kita. Eto na. Panahon na ng tag-ulan. Ngayon sabihin sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, pababa ng Maynila, Valenzuela. Ngayon sabihin, dito nga lang sa South kapirasong ulan kahapon. Nag-uumapaw ang SLEX. Saan kayo? Kaya galit ang mga taong bayan. Ang ginawa ninyo, mamuliti ka na mamuliti ka. Tama. Kahit naman makita nyo si Bato de la Rosa, putang ina nyo, pwede nyo bang iharang yun sa baha?
Palibasa kasi hindi kayong lulusong. Palibasa hindi bahay niyong lulubog. Mga putang ina ninyo, mga walang kwenta. Ganyan. Ganyan sana ako katapang, yung minumura sila. Kaso masama, bad words. Pero bilib ako kay ate ha. Sige ate, tuloy-tuloy mo lang. Ha? Birahin mo ng birahin. Nakakagigil itong mga ito eh. Mga durobo na ito eh. Pero yun yung pinagnanakaw ang pera ng taong bayan. Pinagpasapasahan yung mali-maleta. Parang ginawa lang nilang candy yung malitang pera, no? Diniliver dito sa gano'n, diniliver doon sa gano'n. Tapos ang usapin, impeachment. Tama? Wala silang bukang bibig. Impeach si Bibi Sara, impeach si Bibi Sara. Kasi, aktay kayo diha. Pag upo ni Bibi Sara at hindi nyo na pa-impeach, sa kamara, oo, na-impeach nyo. Hindi pa tapos ang usapin. Kaya ngayon, tain-tai sila. Kailangan maagaw uli nila ang liderato. Nakakaawa kayo. Nanakawin nyo naman, gagawa nyo naman hokus-pokus, nananakot na naman kayo ng mga ibang senador. Wow! Wow, talaga! Bangklase rin kayo. Yan, kung umabot kayo sa video natin yan, dito tayo sa shoutout segment natin. Shoutout nga pala, kay, naku, si Ma'am Negris nagalit na sa atin. Ang dami niya raw comment, hindi raw natin siya nababasa yung comment niya. Sorry naman, ma'am. Baka natatabunan lang. Mula kay Annabel Levy, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz, shoutout po. Jeannie Jelly Lurissimo, shoutout po sa iyo, ma'am. Marami tayong subscriber. Talagang, oo. Romulo D. Vinagracia, shoutout po. Jamix TV, shoutout po sa inyo. Julia Sugiyama, shoutout po. Aureo o Venus, Winnie Cuadera, shoutout po ma'am. Joey X, shoutout po. Jospe Cañete, shoutout po sa iyo. Madeline Bautista, shoutout po. Monal Brahim Watamama, sa Abu Dhabi naman siya, shoutout po sa iyo ma'am. Violeta Dator, shoutout po sa iyo. Wilfredo Abaw, shoutout po. Lilibet Lu, shoutout po sa inyo. Pedro Roque, shoutout po. Cindy Kraus, shoutout po sa inyo. Gina, shoutout po sa inyo. Hilda Flores, shoutout po. Wendell Arroyo, shoutout po sa iyo. Juanito Olarte, shoutout po sa inyo. Atco Ilonggo, yan, shoutout po. Kuya Good, Solid, Duterte. 13 pa rin kung meron man, di ba? Edwin Mendoza, shoutout po sa iyo. Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog. Yan, sa Hong Kong naman siya. Shoutout po. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po. Raquel Estrabon, shoutout po sa iyo, ma'am. Welsi Llamas, shoutout po. Violeta Guillermo, shoutout po. Evangeline Limpuasan, shoutout po sa iyo. Tripunya Donya, shoutout po sa iyo. Lenny Bulala, shoutout po sa inyo. Anel Blanco, shoutout po. Pete Gal, shoutout po sa inyo. Adrian Kingon, shoutout po. At Kuya Bal Bike Vlog, yan, shoutout po. Aris Miranda, shoutout po. Julia Sugiyama, Violeta Dator, Lilibet, Jose Roger, Kahilig. Yan, shoutout po sa inyo. At Angelica Costales. Ayan. Kung umabot ka sa shoutout segment natin, at kung hindi naman, hindi ka na shoutout, baka natatabunan po, ang gawin nyo, mag-comment lang po kayo. Damihan nyo po ng comment para mas maganda mabasa natin. Pero ako nababanggit na paulit-ulit. Pero okay lang yun. I-like nyo ang aking paglalambing ha. I-like nyo yung video at i-share nyo hanggang sa muli. Lagi share. Bye-bye!